Kung meron na sigurong pinakasikat na fairy tale sa buong mundo, ito'y walang iba kundi ang kwento ni Cinderella. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa malang iconic na sapatos ng karakter na ito at sa napakagwapo nitong prinsipe? However, ang kwento ng masayang happy ending ni Cinderella ay may kakaibang bersyon. Today ay aalamin natin ang true origin ng pinakasikat na Disney cartoon show na nagtatago ng malagim na backstory na paniguradong sisira ng childhood memory mo. Kung hindi ka pa subscriber ay ito na ang pagkakataon mo upang mag-subscribe. Ito'y upang ma-reach natin ang 100k subs milestone bago matapos ang taon. Let's start the video. Kung hindi mo pa kilala si Cinderella, ay pues, hayaan mong i-summarize ko ang buong kwento ng pinakasikat na Disney princess na si Cinderella. Magsisimula ang kwentong ito sa isang batang babae na nagngangalang Cinderella. Bata pa lamang ito ay naulila na ito sa ina. Kalaunan, ang kanyang ama ay nag-asawang muli ng isang mapang-abusong madrasta. May dalawa rin siyang stepsister na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Nanirahan nga ang babaeng ito sa poder ng kanyang stepmother. At imbes na matulog sa maayos na tulugan, ay makikita mo si Cinderella sa attic ng kanilang tahanan kung saan ang mga daga at ibon at iba pang mga hayop ang nagsisilbing kaibigan nito. Now, para paiksiin ang kwento, isang araw, ipinatawag ng hari ang lahat ng mga dalaga sa kaharian. Ito ay upang humanap ng mga pang-asawa ang kanyang anak na prinsipe. Gustuhin man ni Cinderella na sumama, ay hindi siya pinayagan. At out of the freaking nowhere, ay bigla na lang lumabas ang isang fairy godmother. There's nothing left to believe in. Nothing. Nothing, my dear? Oh, now you don't really mean that. Na siyang tumulong sa kanya upang maka-attend sa pagtitipon. Gamit ang kapangyarihan nito ay pinaganda niya si Cinderella mula ulo hanggang paa. At pati na ang sasakyan nito ay walang kahirap-hirap na minagic ni fairy godmother. Subalit may kasunduan sa likod ng mga ito dahil kailangan niyang makabalik bago maghating gabi dahil kung hindi ay babalik siya sa dati nitong kaanyuan. Ito ang dahilan kung bakit naiwan ni Cinderella ang isa sa mga pares ng kanyang sapatos habang hinahabol ng prinsipe. Ibig sabihin, sa bersyong ito ay naiwan ni Cinderella ang sapatos niya dahil sa pagmamadali at ayaw niyang makita siya ng prinsipe sa kanyang totoong kaanyuan. Kinabukasan ay pinahanap ng prinsipe ang may-ari ng sapatos sa buong kaharian. Subalit sa kasamaang palad, walang kahit na sino ang tumutugma sa sapatos na naiwan ni Cinderella. Dito na nga sumubok si Cinderella at sinuot ang sapatos sa harapan ng prinsipe. At dito nga na-reveal na siya ang totoong may-ari ng sapatos. And they live happily ever after. Yan ang bersyon na alam natin dahil ang bersyon ni Cinderella ay matagal nang nag-e-exist sa isang sikat na aklat na isinulat back in 18th century, patatagpuan sa The Grimm's Brother Fairy Tale. Una, hindi namatay ang ama ni Cinderella. Pagkus, ito ay umalis lamang matapos makapangasawang muli ng isang walang pusong stepmother na wala nang ginawa kundi parusahan si Cinderella. Ibig sabihin, naghanap ang ama ni Cinderella ng kabit. Then, ang worst ba dito ay may dalawang anak pa ang napiling kabit ng tatay ni Cinderella. Naging kalbaryo ang buhay ni Cinderella sa original version ito. Walang awa siyang pinagtrabaho sa loob ng mansyon, pinaglinis araw man o gabi, binibigyan ng mga tira-tirang pagkain at halos malumpo sa mga pananakit ng kanyang mga stepsister. At sa version ding ito, mas pinapaboran ng kanyang ama ang evil stepsister nito. Ito ay kahit pa alam ng mismong ama ni Cinderella
ang nangyayaring pang-aabuso at pagmamalupit sa kanya. Imbis na maawa sa kanya ay hindi niya ito kinakampihan. At ang tanging kakampi ni Cinderella ay ang mga ibon at daga na lagi niyang kinakausap sa tuwing siya'y umiiyak. Isang araw, nang umalis ang ama ni Cinderella, ay nagtanong ito sa kanyang mga anak kung ano ang gusto nilang pasalubong. Ang dalawang evil stepsister ni Cinderella ay humiling ng mga magagarang damit at alahas. Subalit, ang tanging hiniling lamang ni Cinderella ay isang piraso ng sanga na unang tatama sa sombrero ng kanyang ama sa daan nito pauwi. At ganoon nga ang ginawa ng kanyang ama. Nagpasalamat naman si Cinderella sa munting regalo ng kanyang ama at saka itinanim ang piraso ng sanga sa ilalim ng libingan ng kanyang ina. Pagkatapos ay iniyakan niya ito hanggang isang araw bigla na lamang lumaki ang sanga nang hindi niya inaasahan. At sa kaparehong bersyon, nagkaroon din ng pagtitipon sa kaharian at nagpadala ito ng imbitasyon sa lahat ng mga dalaga sa buong kaharian. Nang sinubukan ni Cinderella na magpaalam para sumama sa pagtitipon, ay pinagtawanan lamang siya ng kanyang stepmother at kinantsawan sa pisikal nitong itsura maging sa kanyang maruming damit. Hindi sumuko ang dalaga at nakiusap na isama siya sa kaharian. Kaya naman, sinabi ng kanyang stepmother na kapag napulot ni Cinderella ang lahat ng mga buto ng munggo na kanyang ikakalat sa sahig sa loob ng 2 oras, ay papayagan niya itong sumama. Nagawa naman ito ni Cinderella, subalit hindi ito pinaniwalaan ng kanyang stepmother. Instead sa galit, naghagis pa itong muli ng napakaraming buto sa sahig at inutusan ni Cinderella na pulutin muli ang mga ito. Sa tulong ng mga alaga niyang hayop ay muli na naman niyang natipon ang mga buto ng munggo. Pero sa huling pagkakataon ay hindi pa rin siya pinayagan ng kanyang stepmother. Kaya naman, umiiyak siyang pumunta sa puno at doon naglabas ng kanyang mga hinanakit. Humiling ito sa puntod ng kanyang ina. Nabigyan siya ng kasuotan na gawa sa ginto at pilak. Laking gulat lamang ni Cinderella na biglang may lumitaw na kasuotan na gawa nga sa ginto at pilak. Agad niya itong sinuot at dali-daling pumunta sa palasyo. Nag-uumapaw sa kagandahan si Cinderella na kahit ang kanyang stepmother at ang evil sister ay hindi siya nakilala. Ang prinsipe ng kaharian ay lubhang napatulala sa angking kagandahan ni Cinderella. Agad itong pumukaw sa kanyang atensyon at inaya siyang sumayaw. Now, sa movie version ay naiwan ni Cinderella ang sapatos niya dahil sa pagmamadali. However, sa original version ito ay kakaiba ang nangyari. Dahil hindi naman talaga sinasadya ni Cinderella na maiwan ang kanyang sapatos. Instead, naglagay ang prinsipe ng pandikit para sadyang matanggal sa paa ni Cinderella ang gintong sapatos at makilala niya ang tunay nitong pagkatao. Tulad sa unang version, ipinatawag ng hari ang lahat ng dalaga upang ipasukat ang gintong sapatos. Ito ay upang malaman din ng prinsipe kung sino ang totoong may-ari ng sapatos. Now, dito na nga magiging disturbing ang mga susunod na kaganapan dahil ang unang sumubok ay ang panganay na kapatid ni Cinderella. Pero masikip ito at hindi kasya ang kanyang mga daliri. Kaya naman, walang ano-ano ay agad nitong pinutol ang kanyang mga darili sa paa upang magkasya ang sapatos. At of course, kung i-imaginein mo ay punong-puno na ng dugo ang sapatos ni Cinderella. Ang sumunod na sumubok ay ang second stepsister ni Cinderella, pero hindi rin ito nagkasya dahil malapad ang sakong nito sa bandang binti. Kaya dali-dali rin niyang pinutol ang mismong sakong nito sa pag-asang siya ang pipiliin ng prinsipe. Ngunit bigo rin ito. At ang huling sumubok ay walang iba kundi si Cinderella. At sa pagkakataon ngang ito ay nagkasya ang sapatos. Ngunit bago pa niya sukatin ito ay makikita na ang mga dugo sa gintong sapatos. Pinili ng prinsipe si Cinderella at inalok ng pangasawa. Sa galit at inggit ng kanyang mga evil sisters ay nagplano ito na pigilan ang kasal. Subalit bago pa sila makarating sa simbahan ay pinagtutukan na ng mga kalapati ang kanilang mga mata.
kumalat at sumirit ang napakaraming dugo. Nagtalsikan ang mga parte ng mga mata sa lupa. Pilit na hinahanap ng mga kapatid ni Cinderella ang mga mata nito sa lupa. Ngunit kinain ng mga kalapati ang mga mata nito. At sa huli, nagtapos ang kwento sa happy ending ni Cinderella at ng prinsipe. Ang kanyang stepmother at ang kanyang stepsisters ay nagdusa sa kanilang kasalanan habang buhay. Sumasalamin ang kwento ni Cinderella sa totoong buhay back in the 18th century kung saan ang mga babae sa panahong ito ay talagang mga desperadang makaahon sa kahirapan, gagawin ng lahat upang matakasan ang kahirapan ng buhay. Dito rin ay nalaman natin ang pagiging greedy ng prinsipe. Sa original version nito, literal na gagawin niyang lahat mapa sa kamay lang ang kanyang ninanais. Ang kwento ni Cinderella ay isa lamang sa mga kwento na sa panlabas ay inosente at pambatang kwento, ngunit nagtatago ng mga malalagim na pangyayari. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video nito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching.